Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong sasakyan ni Lika, kasabay ng nakabibinging tunog ng mga preno sa basang kalsada. Napahigpit ang kapit niya sa manibela, ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi. Hindi pwedeng mangyari ito ngayon. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Hindi ang takot para sa sarili, kundi ang malamig na kaba na gumapang sa kanyang dibdib. Ang araw na ito ay para sa pambili ng gamot sa high blood ng kanyang ina. Bawat piso, bawat biyahe ay nakalaan na. Isang gasgas lang sa sasakyan ay katumbas na ng isang linggong gamot na hindi niya mabibili. Ang pagkaantala ay nangangahulugang pagkabawas sa kanyang kikitain. Ang galit ay mabilis na pumalit sa kaba. Okay ka lang, miss? Tanong ng kanyang pasahero mula sa likuran, bakas ang pagkagulat sa boses. Hindi sumagot si Lika. Mabilis niyang kinalas ang kanyang seatbelt at walang alinlangang binuksan ang pinto. Bumuhos sa kanya ang malakas na ulan ng Quezon City, agad na binabasa ang kanyang buhok at damit, ngunit hindi niya ito ininda. Ang init ng kanyang ulo ay sapat ng panlaban sa lamig. Sa likuran ng kanyang sasakyan, nakahinto ang isang mamahaling itim na sedan. Ang ilaw nito ay nakatutok sa kanya, tila isang hayop na nagbabanta. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto sa driver's side at isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas, tangan ang isang itim na payong. Matangkad ito at balingkinitan ang pangangatawan. Kahit nababasa ng ulan ang dulo ng kanyang pantalon, hindi nabawasan ang tikas nito. Ngunit para kay Lika, ang lahat ng iyon ay nawala ng saysay nang makita niya ang ekspresyon sa mukha nito, kalmado, malamig at tila walang pakialam. Ikaw ang may kasalanan, sigaw ni Lika, tinuturo ang gilid ng kanyang sasakyan. Bigla ka na lang lumiliko. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Tinignan lang siya ng lalaki mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay ibinaling ang tingin sa gasgas na likha ng pagbangga. Isang maliit na gasgas sa bumper ng kotse niya, ngunit isang malaking problema para kay Lika. Miss, nagmamadali ako, sabi ng lalaki sa isang boses na formal at walang emosyon. Magkano ang kailangan para maipaayos yan? Napanganga si Lika sa narinig. Hindi man lang ito humingi ng pasensya. Anong magkano? Hindi mo ba nakikita? Pinerwisyo mo ako. May pasahero ako, kailangan kong kumita. Hindi ito tungkol lang sa pera. Isang bahagyang pagkunot ng noo ang nakita niya sa lalaki, na para bang hindi nito maintindihan kung bakit siya nagagalit. Dinukot nito ang wallet mula sa bulsa. I understand. I'm in a hurry. Just tell me how much. Ang pagiging kalmado nito ang lalong nagpainit sa ulo ni Lika. Para sa mga taong tulad nito, lahat ay nadadaan sa pera. Lahat ng abala, lahat ng problema, kayang takpan ng ilang pirasong papel. Hindi mo ba ako narinig, sir? Ang sabi ko, kasalanan mo ito. Humingi ka man lang sana ng tawad, buong tapang na sabi ni Lika, hindi alintana ang agwat ng kanilang estado sa buhay na kitang-kita sa kanilang mga kasuotan. Bumuntong hininga ang lalaki, tila nainip na. Kumuha ito ng ilang pirasong libuhin mula sa wallet at iniabot sa kanya. Here. Take this. This should be more than enough. I have to go. Tinitigan ni Lika ang pera, pagkatapos ay ang mukha ng lalaki. Ang mga salitang more than enough ay parang sampal sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay minamaliit siya, na para bang isa siyang pulubi na madaling patahimikin ng salapi. Kinuha niya ang pera, ngunit hindi para tanggapin ito. Mabilis niyang binilang. 3,000. Siguro, sobra-sobra pa nga ito para sa maliit na gasgas. Kumuha siya ng 1,000 at buong lakas na isiniksik pabalik sa kamay ng lalaki. 1,000 lang ang kailangan ko para sa gasgas. Isaksak mo sa baga mo ang sobra, matapang niyang sabi. Itinaas niya ang kanyang noo, kahit patumutulo na ang tubig ulan sa kanyang mukha. At para malaman mo, hindi lahat ng bagay na bibili ng pera mo. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ng lalaki sa unang pagkakataon. Ngunit mabilis din itong napalitan ng dati nitong malamig na ekspresyon. Hindi na ito nagsalita. Kinuha nito ang pera, tumalikod at sumakay sa kotse nito. Ilang segundo lang, mabilis na itong humarurot paalis, iniwan si Lika na basang-basa at nanggigigil sa galit. Pagbalik niya sa sasakyan, humingi siya ng paumanhin sa kanyang pasahero at mabilis na nagmaneho. Habang nasa daan,
Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mukha ng aroganting lalaki. Mga mayayabang na akala mo kung sino, bulong niya sa sarili. Akala mo kung sino dahil lang mayaman. Mga walang puso. Ang galit niya ay may kahalong pait. Pait ng isang taong araw-araw na nakikipagbuno sa buhay, habang ang iba ay kayang-kaya lang itapon ang perang pinagpapaguran niya. Nang matapos ang maghapon, pagod na umuwi si Lika. Inabot niya sa kanyang ina ang perang kinita, pilit nang humingiti para itago ang inis na dala ng insidente kanina. Ang mahalaga ay may pambili na sila ng gamot. Gabi na. Naghahanda na siyang matulog nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang bagong booking. Napakunot ang noo niya. Gabi na at malakas pa rin ang ulan sa labas. Balak na sana niyang huwag tanggapin, ngunit nakita niya ang patutunguhan, St. Anthony's Medical Center. At ang pick-up point ay sa isang kilalang kondominium, malapit lamang sa lugar kung saan nangyari ang banggaan kaninang umaga. May nakalagay na note, emergency. Please hurry. Biglang nakaramdam ng awa si Lika. Paano kung may sakit ang kamag-anak nito? Paano kung nag-aagaw buhay? Mabilis niyang tinanggap ang booking. Ilang minuto lang, narating niya ang harap ng malaking kondominium. Huminto siya sa tapat ng lobby. Ilang segundo pa, isang lalaki ang nagmamadaling lumabas mula sa glass door, walang dalang payong, hindi inaalintana ang malakas na ulan. Habang papalapit ito sa kanyang sasakyan, unti-unting nanlaki ang mga mata ni Lika. Ang pamilyar na postura, ang mamahaling damit na ngayon ay nababasa na. Binuksan nito ang pinto sa likuran at mabilis na pumasok. Miss St. Anthony's. Emergency, please. Ang boses. Iyon ang boses na nagpainit ng ulo niya kanina. Ngunit ngayon, wala na ang lamig at pagkaarogante. Ang narinig niya ay isang boses na basag at puno ng hindi maipaliwanag na pagkasindak. Nang lumingon siya, nakita niya ang mukha nito sa rearview mirror. Ang Dr. Ramon de Villa, ang aroganting doktor, ay nakatingin sa kanya. Maputla ang kanyang mukha, at sa mga mata nito ay may bakas ng matinding pag-aalala at takot. Ang itsura niya ay milya-milya ang layo sa lalaking nakaengkwentro niya kaninang umaga. Nakatitig lang si Lika sa rearview mirror, ang kanyang mga kamay ay nanigas sa manibela. Ang lalaking sumira sa kanyang araw, ang mismong dahilan ng kanyang inis, ay nasa loob ngayon ng kanyang sasakyan, humihingi ng tulong. Ang unang salpok ng kanyang damdamin ay ang tumanggi, ang sabihing, "Sorry, sir, flat ang gulong ko," o anumang palusot para lang maibaba ito at hindi na muling makita. Ngunit ang salitang key emergency at ang desperasyon sa boses nito ay pumigil sa kanya. Ano man ang galit niya, isa siyang driver. Trabaho niya ito. At higit sa lahat, isa siyang tao. May buhay na maaaring nakasalalay dito. Walang imik niyang ipinihit ang manibela at mabilis na isinukbit ang sasakyan sa kalsada. "Kumapit po kayo," sabi niya sa isang boses na formal at walang bahid ng anumang personal na damdamin, kahit pa sa loob-loob niya ay kumukulo ang dugo niya. Habang binabagtas nila ang daan sa gitna ng malakas na ulan, ang tanging maririnig sa loob ng kotse ay ang tunog ng windshield wiper at ang malakas na pagbagsak ng ulan. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Kinuha ni Dr. Ramon ang kanyang cellphone at mabilis na may tinawagan. "Nurse Rona, this is Eve C. De Villa," sabi nito, ang boses ay mabilis at puno ng otoridad. "I'm on Easy Way." Anong status ng pasyente sa Eve? Yung post-op cardiac arrest. Natahimik ito sandali, nakikinig sa kabilang linya. Nakikita ni Lika sa salamin ang pagkunot ng noo nito, ang pag-igting ng kanyang panga. Ang aroganting mukha kanina ay napalitan ng seryosong profesional na anyo. "Okay, listen carefully. I-ready niyo na ang AC-3. I want a full team assembled in 5 minutes. Ihanda niyo ang crash cart sa labas mismo ng pinto. Ayokong may segundo na masasayang. Anong latest vitals niya? Keep him stable. I'm almost there." Bumaba ang tawag. Ngunit halos agad-agad may tinawagan na naman ito. "It's me. Papunta na ako. Don't worry, I'll handle this. Just pray." Ang huling salita ay halos pabulong na lang, puno ng isang emosyon na hindi inaasahan ni Lika, isang uri ng pag-aalala na malalim at personal. Napatingin muli si Lika sa rearview mirror.
Nakasandal ang ulo ni Ramon sa bintana, nakapikit, ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa cellphone, habang ang isa ay nakakuyom sa kanyang hita. Ang taong ito, na kanina lang ay tila walang pakialam sa abalang idinulot niya, ay pasan-pasan ngayon ang bigat ng buhay ng ibang tao. Isang realisasyon ang unti-unting pumasok sa isip ni Lika. Ang pagmamadali nito kanina marahil ay hindi dahil sa pagiging arogante. Marahil ay may ganito ring emergency. Marahil ay hinuhusgahan niya ito nang hindi nalalaman ang buong kwento. Naramdaman niya ang bahagyang kirot ng konsensya, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Hindi pa rin iyon dahilan para maging bastos ito. Nang makarating sila sa emergency entrance ng St. Anthony's, hindi pa man tuluyang humihinto ang sasakyan ay handa na si Ramon na bumaba. Iniabot nito ang bayad, 2,500 piso. Keep the change, sabi sana nito kanina. Ngunit ngayon, iba ang lumabas sa bibig niya. Salamat, miss. Malaking tulong ka, sabi nito, at sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata sa salamin. Nakita ni Lika ang taos pusong pasasalamat doon, kasama ng pagod at matinding pag-aalala. Bago pa man makasagot si Lika, mabilis na itong bumaba at tumakbo papasok ng ospital. Hindi agad umalis si Lika. Pinanood niya itong salubungin ng mga nurse na tila nag-aabang na. Dr. De Villa, akyat na po tayo sagsi. Hinihintay na po kayo, narinig niyang sabi ng isang nurse. Ang paggalang sa boses ng mga ito ay hindi maikakaila. Nanatili siyang nakahinto roon ng ilang minuto pa, pinoproseso ang lahat. Ang lalaking kinaiinisan niya ay isang iginagalang na doktor. Isang doktor na marahil ay kasalukuyang nakikipaglaban para sa buhay ng isang tao. Napabuntong hininga siya, ang galit niya ay unti-unti nang napapalitan ng isang komplikadong damdamin, isang halo ng pagtataka at kaunting paghanga. Kinabukasan, habang nag-aagahan si Lika ng pandesal at kape, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang notification mula sa kanyang e-wallet. You have received Jagger 5,000.00 from Ramon E. Villa. Kasunod nito ay isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Para sa abala at sa tulong mo kagabi. Ramon De Villa. Nanlaki ang mga mata ni Lika. 5,000 piso. Para saan? Tinitigan niya ang mensahe. Para sa abala. Iyon ang mga salitang gusto niyang marinig kahapon. Isang pag-amin na nagkamali ito. Ngunit ang pagdating nito ngayon, kasama ng napakalaking halaga, ay lalo lang gumulo sa isip niya. Inisip niyang ibalik ang pera, ngunit isang bahagi niya ang nagsasabing kailangan niya ito para sa gamot ng kanyang ina. Ang pagtatalo sa kanyang isip ay nagpatuloy hanggang sa oras ng pananghalian. Para makatipid, pumarada si Lika malapit sa St. Anthony's at kumain sa isang maliit na karinderya sa kanto. Habang isinusubo niya ang kanin at adobong manok, isang anino ang tumabon sa kanyang lamesa. Inangat niya ang kanyang tingin at halos mabilaukan. Nakatayo sa harap niya, suot ang asul na scrub sa ilalim ng puting coat, ay si Dr. Ramon De Villa. Mayroon itong isang banayad na ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting malayong-malayo sa lamig na ipinakita nito kahapon. Pwede ba akong makisabay? Tanong nito, ang boses ay magalang at malumanay. Gusto kong personal na magpasalamat. Nakatitig lang si Lika, hawak pa rin ang kutsara sa ere, hindi alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Pinanood ni Ramon ang pagkagulat sa mukha ni Lika. Ang babaeng kahapon ay buong tapang siyang sinigawan sa gitna ng ulan ay nakaupo ngayon sa harap niya, hawak ang kutsara na parang sandata, tila hindi makapaniwala na nandito siya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ramon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang pagiging prangka at walang takot nito ay isang bagay na hinahanap-hanap niya. Sa mundo niya sa loob ng ospital, lahat ay maingat. Bawat salita ay sinusukat, bawat galaw ay may kaakibat na respeto o takot. Ang mga tao ay lumalapit sa kanya bilang si Dr. De Villa, ang henyo sa cardiology, ang tagapagligtas. Ngunit si Lika, tinignan siya nito bilang isang tao, isang aroganting tao, pero tao pa rin at hindi natakot na sabihin iyon ng diretso sa kanyang mukha. Sir. Doktor, nautal na sabi ni Lika, sa wakas ay naibaba ang kanyang kutsara. Bakit po kayo nandito? Sinabi ko na, di ba? Gusto kong magpasalamat, sagot ni Ramon, umupo sa bakanting silya sa tapat niya nang hindi na naghihintay ng paanyaya. At Ramon na lang. Nasa labas naman tayo ng ospital.
Umorder si Ramon ng sarili niyang pagkain, at sa mga sumunod na minuto, isang hindi inaasahang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito ang tipo ng katahimikan na nakakailang, kundi isang katahimikan na maihalong pag-aantay. Yung pasyente mo, kamusta na siya? Silika na ang unang bumasag sa katahimikan, ang boses ay mas mahinahon na. Napangiti si Ramon. He's stable. He'll live. Thanks to you. Kung na-late pa ako ng ilang minuto, baka iba ang naging kwento. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lika. Kaya, salamat talaga. At sorry para kahapon. I was under a lot of stress. Hindi ko dapat na ibunton sa'yo. Iyon lang. Ang simpleng pag-amin at paghingi ng tawad ay tila nagpabago sa lahat. Nakita ni Ramon ang pagluwag ng tensyon sa mga balikat ni Lika. Tumango lang ito, tila tinatanggap ang kanyang paumanhin. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Nagulat si Ramon sa sarili nang kusa siyang nagkwento tungkol sa pressure ng kanyang trabaho, ang mga gabing walang tulog, ang bigat ng paghawak sa buhay ng ibang tao. Si Lika naman ay nagkwento tungkol sa kanyang ina na may sakit, sa kanyang mga pangarap na makapag-ipon para sa isang maliit na bahay, at sa mga hirap ng pagiging isang driver sa Maynila. Sa bawat kwento ni Lika, lalong lumalalim ang paghanga ni Ramon. Sa kabila ng hirap, nananatili itong matatag. Ang tapang na ipinakita nito kahapon ay hindi lang pala kaprangkahan, ito ay lakas na hinubog ng mga pagsubok. Para kay Ramon, na ang buhay ay napapalibutan ng kalungkutan at isang obligasyong hindi niya matakasan, ang pakikipag-usap kay Lika ay parang paglanghap ng sariwang hangin. Isang paalala na mayroon pa ring simple at totoong bagay sa mundo. Natapos ang kanilang pananghalian at bago sila maghiwalay, isang ideya ang pumasok sa isip ni Ramon. Lika, tawag niya. Pwede ko bang makuha ang number mo? Para kung kailangan ko ulit ng masasakyan, ikaw na lang ang tatawagan ko. Isang palusot, alam niya. Ngunit ito ang tanging paraan na naisip niya para manatili ang koneksyon nila. Nag-alinlangan si Lika sandali bago ibinigay ang numero nito. Ang ipag-book kay Lika ay naging lingguhang ritual para kay Ramon. Ngunit imbes na magpahatid pa uwi, nagpapahatid siya sa mga lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. Isang beses, sa isang parke sa tabi ng lawa, habang papalubog ang araw. Naglakad sila ng walang imikan, pinapanood ang mga pamilyang nagtatawanan. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Dr. De Villa. Siya lang si Mon, isang lalaking naghahanap ng kapayapaan. At sa tabi ni Lika, pakiramdam niya ay natatagpuan niya ito. Isang hapon, isinugod ni Lika ang kanyang ina sa St. Anthony's para sa check-up. Nagkataon, palabas si Ramon mula sa kanyang opisina at nakita sila. Ang pag-aalala sa mukha ni Lika para sa ina nito ay tumagos sa puso ni Ramon. Nilapitan niya sila. Aling Martha, ako na po ang bahala, sabi niya sa ina ni Lika na may magalang na ngiti. Ginamit niya ang kanyang posisyon para mapabilis ang proseso. Inasikaso niya sila, kinausap ang ibang doktor, at siniguradong mabibigyan ng pinakamahusay na atensyon ang ina ni Lika. Nang matapos ang lahat, inihatid sila ni Ramon sa labas. Salamat, Ramon. Sobrang laking tulong, sabi ni Lika, ang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat. Ang pagtawag nito sa pangalan niya, sa unang pagkakataon, ay nagdulot ng kakaibang init sa dibdib ni Ramon. Walang anuman, sagot niya. Gagawin ko ang lahat para sa iyo at sa pamilya mo. Nakatayo sila sa lobby, nag-uusap pa ng maihalong kaunting biruan, nang isang malamig na boses ang pumutol sa kanilang masayang sandali. Mon, may bisita ka pala. Hindi mo man lang pinapakilala. Napalingon si Ramon. Nakatayo roon si Dr. Sandra Vergara, ang kanyang kapwa-doktor, nakasuot ng puting coat, ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Ang mga mata nito ay matalas na nakatitig kay Lika, sinusuri ito mula ulo hanggang paa na may bahid ng pagmamaliit. Agad na naramdaman ni Ramon ang pagbabago sa hangin. Ang kasiyahang naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng pamilyar na kaba. Ang kaba ng kanyang lihim. Sandra, si Lika. Lika, si Dr. Vergara, kasama ko sa ospital, pilit na sabi ni Ramon. Isang pilit na ngiti ang ibinigay ni Sandra kay Lika bago bumaling sa kanya. May meeting tayo sa board in 5 minutes. Hinihintay ka na nila. May diin sa bawat salita, isang paalala ng kanyang mga tungkulin. Tumango si Ramon. Kailangan na niyang umalis.
Nagpaalam siya kay Lika, nangangakong tatawag mamaya. Habang naglalakad siya palayo kasama si Sandra, naramdaman niya ang titig ni Lika sa kanyang likuran. At kasabay nito, ang bigat ng isang kasalanan ay muling bumalik, mas mabigat kaysa dati. Dahil sa bawat ngiting ibinabahagi niya kay Lika, mas lalo niyang tinataksil ang panunumpa na binitiwan niya maraming taon na ang nakalipas. Nang gabing iyon, habang sinusubukan niyang tawagan si Lika, hindi ito sumasagot. Maya-maya pa, isang text message ang natanggap niya mula rito. Isang larawan. Nang buksan niya ito, nanlamig ang buo niyang katawan. Iyon ay isang larawan niya, kuha mula sa malayo. Nakatalikod siya, ngunit malinaw na siya iyon. At ang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng isang babaeng nakaupo sa wheelchair. Ang babae sa wheelchair, ang asawa niya. Si Isabel. Nakatitig si Lika sa screen ng kanyang cellphone, ang imahe ay tila nakatatak na sa kanyang mga mata. Si Ramon. Ang kamay niya ay nakahawak sa kamay ng isang babaeng naka-wheelchair. Ang pagkakahawak ay hindi basta-basta, mayroon itong lambing, isang uri ng pag-aalaga na higit pa sa ordinaryo. Ang init na naramdaman niya sa kanyang dibdib kanina lang, ang pasasalamat at namumuong pagtingin, ay biglang napalitan ng isang nanunuot na lamig. Sino ang babae? Bakit hindi ito nabanggit ni Ramon? Lahat ng kwento niya tungkol sa stress sa trabaho, sa pagod wala ni isang salita tungkol dito. Pakiramdam ni Lika ay pinagtaksilan siya. Ang lahat ng kanilang pinag-usapan sa karinderya, ang paglalakad sa parke, ang tulong nito sa kanyang ina, lahat ba iyon ay kasinungalingan? Ang mga dating pagdududa niya sa mga mayayaman, ang mga unang impresyon niya kay Ramon bilang isang aroganting tao, ay bumalik na parang isang malakas na alon. Siguro nga tama ako. Siguro laro lang ang lahat ng ito para sa kanya. Sinubukan niyang tawagan si Ramon, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ano ang sasabihin niya? Sino yung babaeng kasama mo sa picture? Para siyang isang selosang nobya, isang papel na wala siyang karapatang gampanan. Isinara niya ang kanyang cellphone, ngunit ang imahe ay nanatili sa kanyang isipan. Kinabukasan, hindi siya nakatulog ng maayos. Ang bawat booking na natatanggap niya ay tinitignan niya, kalahati ay umaasang hindi iyon galing kay Ramon, kalahati ay umaasang sana ay galing dito para magkaroon na siya ng pagkakataong harapin ito. Nagpasya siya. Kailangan niya ng sagot. Hindi siya mabubuhay sa ganitong pag-iisip. Hapon na nang magpunta siya sa The Anthony's. Hindi para maghatid ng pasahero, kundi para mag-abang. Naghintay siya sa isang coffee shop sa tapat ng ospital, isang lugar kung saan tanaw niya ang main entrance. Bawat doktor na lumalabas ay tinitignan niya. Makalipas ang halos isang oras, nakita niya ito. Naglalakad mag-isa, ang mga balikat ay tila mabigat, ang mukha ay pagod. Mabilis siyang tumayo at sinalubong ito sa labas. Ramon. Napahinto si Ramon at lumingon. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay isang bahagyang ngiti. Lika. Anong ginagawa mo rito? May problema ba kay Aling Martha? Wala. Maayos siya, sagot ni Lika, ang boses ay malamig at kontrolado. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang larawan. Ikaw ang may problema. O baka ako? Ako na naman yata ang kailangang humingi ng paliwanag. Nakita ni Lika ang pagbabago sa mukha ni Ramon. Nawala ang ngiti. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya sa pagkakita sa larawan. Napalunok ito at sa isang saglit, tila hindi ito makapagsalita. Lika, saan mo nakuha yan? Tanong nito, ang boses ay halos pabulong. Hindi yan ang tanong, Ramon. Ang tanong, sino siya? Giit ni Lika, ang kanyang puso ay nagsisimula ng bumilis ang tibok. Tumingin si Ramon sa paligid, sa mga taong naglalakad. Tila nahihiya. Tila may itinatago. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan yan. Walang tamang lugar para sa mga kasinungalingan, Ramon. Sagutin mo ako. Sino siya? Napabuntong hininga si Ramon, isang buntong hiningang puno ng bigat. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Lika ang sakit. Ngunit hindi iyon ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay ang katotohanan. She's a complicated part of his past, Lika.
Isang responsibilidad, paliwanag nito, ang mga salita ay maingat na pinipili. Responsibilidad? Anong klaseng responsibilidad? Ang bawat pag-iwas niya sa tanong ay parang isang patalim na lalong sumusugat sa dibdib ni Lika. Pamilya mo ba siya? Tumango si Ramon. Kapatid? Umiling ito. Naramdaman ni Lika ang pag-init ng kanyang mga mata. Sino siya, Ramon? Asawa mo? Ang tanong ay binitawan niya na parang isang granada. At ang katahimikan ni Ramon ang naging pagsabog. Hindi ito sumagot. Nakatitig lang ito sa kanya, ang mukha ay puno ng pighati, ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Para kay Lika, ang katahimikan na iyon ang pinakamasakit na sagot. Naiintindihan ko na, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Naramdaman niya ang kahihiyan. Kahihiyan dahil nagpadala siya, dahil naniwala siya. Akala ko iba ka. Akala ko totoo ka. Isa ka lang din pala sa kanila. Lika, please magtiwala ka sa akin. Please, pakiusap ni Ramon, hinawakan ang braso niya. Marahas na iwinaksi ni Lika ang kamay nito. Huwag mo akong hawakan. At huwag mong hilingin sa akin ang tiwala kung ikaw mismo ang sumisira nito. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, bawat hakbang ay mabigat. Ayaw niyang makita nito ang mga luhang nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay isa siyang tanga. Isang tangang umasa. Kinabukasan, pilit niyang ibinalik sa normal ang lahat. Ngunit ang sakit ay nandoon pa rin. Habang nagkakape sa parehong coffee shop, sinusubukang burahin ang alaala ng nangyari kahapon, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Hi! Pwedeng makiupo. Si Dr. Sandra Vergara. Nakangiti ito, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Bago pa man makatanggi si Lika, umupo na ito sa tapat niya. Nakita ko kayo ni Mon kahapon. Mukhang may pinagtatalunan kayo, simula ni Sandra, ang boses ay puno ng kunwaring simpatsya. Pasensya ka na sa kanya, ha? Medyo komplikado lang talaga ang buhay niya. Hindi umimik si Lika. Alam mo, si Dr. De Villa, mabait siyang tao, pagpapatuloy ni Sandra, na parang isang nagmamalasakit na kaibigan. Sobrang talino, sobrang dedikado. Pero may mga responsibilidad siya na hindi niya pwedeng talikuran. Mga bagay na matagal ng parte ng buhay niya, bago ka pa man dumating. Ang bawat salita ni Sandra ay tila kumpirmasyon sa mga hinala ni Lika. Ang key responsibilidad na sinasabi ni Ramon, iyon ang babae sa wheelchair. Anong gusto mong sabihin? Tanong ni Lika, diretsahan. Ngumiti si Sandra, isang ngiting may halong awa. Wala naman. Nagsasabi lang ako para hindi ka na masaktan pa sa huli. He's a good man, Lika. But he is not a free man. Pagkaalis ni Sandra, naiwan si Lika na lalong litong-lito at wasak. Ang mga salitang he is not a free man ay umalinggaw sa kanyang isipan. Umuwi siya, at sa loob ng ilang araw, hindi niya sinasagot ang mga tawag at text ni Ramon. Sa huli, binuo niya ang kanyang loob. Binuksan niya ang kanyang phone, hinanap ang pangalan ni Ramon, at pinindot ang i-block this contact. Iyon na. Tapos na. Ngunit tila ayaw siyang tigilan ng tadhana. Kinagabihan, may kumatok sa kanyang pinto. Isang delivery man na may iniaabot na isang brown envelope. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Nagtataka man, kinuha niya ito. Sa loob ng kanyang kwarto, nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang sobre. Isang pirasong papel ang laman. Isang kopya. Isang malinaw na kopya ng isang dokumento. Tinitigan niya ito, binabasa ang mga nakalimbag na salita, hanggang sa manlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang hindi na niya napigilan. Certificate of Marriage. Groom, Ramon S. De Villa. Bride, Isabel C. Reyes. Ang papel ay nanginginig sa kamay ni Lika, ngunit ang mundo sa paligid niya ay tila tumigil sa pag-ikot. Certificate of Marriage. Ang mga salita ay tila mga sundang na paulit-ulit na itinarak sa kanyang dibdib. Hindi na ito isang hinala. Hindi na ito isang malabong litrato. Ito ay isang katotohanang nakalimbag sa itim at puti, isang legal na dokumentong sumisigaw na siya ay isang tanga. Asawa niya. Napatakip si Lika sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi na gustong kumawala.
Ang bawat alaala nila ni Ramon, ang kanilang usapan sa karinderya, ang paglalakad sa parke, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, ang mga salitang igagawin ko ang lahat para sa iyo, lahat ay naging isang malaking, masakit na biro. Ang pakiramdam ng pagiging pinagtaksilan ay mabilis na napalitan ng isang mas malala pang damdamin, kahihiyan. Siya ang kabit. Siya ang kerida. Siya ang iibang babae sa kwento. Ang babaeng palaban at may mataas na pride ay naging isang hamak na mang-aagaw sa paningin ng mundo, at higit sa lahat, sa paningin niya sa sarili. Nagsimulang masikip ang kanyang dibdib na para bang kinakapos siya ng hininga. Ang galit ay naroon pa, ngunit natabunan na ito ng matinding pagkasuklam, hindi para kay Ramon, kundi para sa sarili niya. Kinabukasan, hindi siya pumasada. Nagkulong siya sa kwarto, nakatitig lang sa marriage certificate. Pinlano niya ang gagawin. Hindi niya hahayaang matapos ito ng ganito. Hindi niya hahayaang isipin ni Ramon na isa siyang babaeng madaling lokohin at iwanan. Kailangan niyang harapin ito, hindi para makipag-away, kundi para ibalik sa mukha nito ang lahat ng kasinungalingan at para bawiin ang kakarampot na dignidad na natitira sa kanya. Hapon na nang magpunta siya sa The Anthony's. Ang bawat hakbang papasok sa malamig na lobby ng ospital ay mabigat. Dala niya ang isang maliit na paper bag, sa loob niyon ay ang perang ibinigay ni Ramon, ang 5,000 pisong simbolo ng panloloko nito. Dumiretso siya sa cardiology department, ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa bawat paghakbang. Tatanungin na sana niya ang nurse sa counter kung nasaan si Dr. De Villa nang may humarang sa kanyang daraanan. Lika, anong ginagawa mo rito? Si Dr. Sandra Vergara. Nakatayo ito na parang isang bantay, ang mga mata ay matalas, walang bahid ng peking ngiti na ipinakita nito sa coffee shop. Kailangan kong makausap si Dr. De Villa, matatag na sabi ni Lika, kahit sa loob-loob niya ay nanginginig siya. Wala siya. Nasa isi, mabilis na sagot ni Sandra. Ako na lang ang kausapin mo. Tungkol din naman sa kanya, di ba? Tinitigan ni Lika si Sandra at biglang nagkaroon ng kutob. Ang timing ng paglitaw nito, ang pagiging pamilyar nito sa sitwasyon. Ikaw, sabi ni Lika, ang boses ay halos pabulong. Ikaw ang nagpadala nito, di ba? Inilabas niya mula sa bulsa ang nakatuping marriage certificate. Hindi sumagot si Sandra. Ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa papel, isang tingin na maihalong tagumpay at pait, ay sapat ng kumpirmasyon. Bakit, tanong ni Lika, ang boses ay basag na. Anong gusto mo? Bakit mo to ginagawa? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Sandra. Kung alam mo lang kung gaano ko katagal gustong isampal sa'yo yan. Para matauhan ka. Lumapit si Sandra, ang boses ay bumaba, puno ng lason at sakit. Tingin mo ba espesyal ka? Tingin mo ba ikaw ang una? Isa ka lang sa mga libangan ni Mon para takasan ang miserable niyang buhay. Hindi totoo yan. Tanggi ni Lika, ngunit ang kanyang boses ay mahina. Hindi totoo, muling tumawa si Sandra, ngunit ngayon ay may bakas na ng galit. Itinuro nito ang marriage certificate sa kamay ni Lika. Basahin mo ang pangalan ng babae. Isabel Reyes de Villa. Maganda, di ba? Mabait. Matalino. Anghel. Ang babaeng sinumpaan niyang mamahalin habang buhay. Biglang nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni Sandra. Ang galit ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan, isang bagay na hindi pa nakikita ni Lika kailanman. At ang babaeng iyan. Huminto si Sandra, tila hirap na hirap lunukin ang susunod na sasabihin. Ang babaeng iyan ay unti-unti nang namamatay dahil sa sakit niya. Natigilan si Lika. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila nawala. At doon, binitiwan ni Sandra ang mga salitang tuluyang wawasak sa mundo ni Lika. Asawa niya yan. Si Isabelle ang ate ko. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Lika na parang isang malakas na sampal, mas malakas pa sa anumang pisikal na sakit. Bigla, lahat ay nagkaroon ng saysay sa isang masakit at brutal na paraan. Ang babae sa wheelchair. Ang pag-aalaga ni Ramon. Ang pagiging responsibilidad. Ang pagmamanman ni Sandra. Ang lahat ay konektado. Kaya habang ikaw at ang bayaw ko ay masayang naglalandian sa mga parke at karinderya, patuloy ni Sandra, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata, ang ate ko ay nakahiga sa kama,
nagbibilang ng mga natitirang araw niya. Ikaw ang sakit ng ulo na hindi niya kailangan. Ikaw ang dagdag na pasanin sa lalaking nag-aalaga sa kanya. Tumingin si Sandra kay Lika ng may sukdulang pagkamuhi at pagmamakaawa. Kaya pwede ba, layuan mo na ang bayaw ko? Kung may natitira ka pang kahihiyan sa katawan mo, umalis ka na. Hayaan mo nang maging payapa ang mga huling sandali ng kapatid ko. Hindi na makapagsalita si Lika. Ang kahihiyan na naramdaman niya kanina ay wala pa sa katiting ng nararamdaman niya ngayon. Hindi lang siya isang kabit, isa siyang halimaw na sumisira sa kapayapaan ng isang pamilyang nagluluksa. Isa siyang istorbo sa huling hantungan ng isang babaeng may sakit. Nabitawan niya ang paper bag na hawak niya. Kumalat sa sahig ang mga piraso ng 500 piso. Hindi niya ito pinansin. Nanginginig, tumalikod si Lika at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay isang pagpapako. Ang mga tingin ng mga taong nakarinig sa usapan nila ay tila mga apoy na tumutupok sa kanya. Pagdating niya sa kanyang sasakyan, doon siya bumagsak. Sumubsob siya sa manibela at humagulgol. Isang hagulgol na walang tunog, puno ng sakit, pagsisisi at pagkasuklam sa sarili. Ang katotohanan ay hindi lang sumira sa kanyang puso. Sinira nito ang kanyang buong pagkatao. Ito na. Ito na ang dulo. Wala na siyang babalikan. Wala nang natira. Ito ang sandali na nawala sa kanya ang lahat. Ilang araw nang hindi matahimik si Ramon. Ang pagharang ni Lika sa kanyang numero ay isang malinaw na mensahe, isang pader na itinayo nito sa pagitan nila na hindi niya alam kung paano gigibain. Ang bawat pagdaan ng oras ay lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang ngiti ni Lika, ang tapang nito, ang paraan ng pagtawa nito sa mga simpleng biro, lahat ay bumabalik sa kanyang alaala, sinusundan ng anino ng kasalanan. Isang hapon, paglabas niya mula sa isang mahabang operasyon, pagod at gutom, sinalubong siya ng isang nurse. Dok, may nag-iwan po nito para sa inyo sa counter kanina. Iniabot sa kanya ang isang pamilyar na brown paper bag nang buksan niya ito, nakita niya ang 5,000 pisong ipinadala niya kay Lika. Ang pera ay tila may dumi, lukot na parang ibinasura. Sa ilalim nito ay ang nakatuping kopya ng marriage certificate niya. Nanlamig ang buo niyang katawan. Alam na niya. Alam na ni Lika ang lahat. Sino ang nag-iwan? Tanong niya sa nurse, ang boses ay mahina. Isang babae po, Dok. Umiiyak po siya nung umalis, sagot ng nurse. Umiiyak. Ang salitang iyon ay parang isang suntok sa sikmura ni Ramon. Ang babaeng matapang na iyon, umiyak dahil sa kanya. Dahil sa kasinungalingan niya. Puno ng galit, hinanap niya si Sandra. Nakita niya ito sa lounge ng mga doktor, nagkakape, tila walang anumang nangyari. Ikaw, sabi ni Ramon, ang boses ay mababa at puno ng kontroladong galit. Anong ginawa mo? Itinaas ni Sandra ang kanyang tingin, walang bakas ng pagkagulat. Ang dapat mong ginawa noon pa. Sinabi ko lang ang totoo. Wala kang karapatan, sigaw ni Ramon, hindi na napigilan ang sarili. Buhay ko to, Sandra. Problema ko to. Tumayo si Sandra, ang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng pait. Buhay mo. O buhay ng ate ko na isinasakripisyo mo para sa panandali ang kaligayahan mo. Nakikita ko kung paano ka nagbabago, Mon. Nakikita ko kung paano kang umingiti kapag kasama mo siya. At sa bawat ngiting iyon, nakikita ko ang pagtalikod mo sa pangako mo kay ate. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Ramon na pasabunot sa sarili niyang buhok. Ang hindi ko maintindihan, sagot ni Sandra, ang boses ay nanginginig na. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo nagagawang saktan ang kapatid ko ng paulit-ulit. Ginawa ko lang to para protektahan siya. Para protektahan ang natitirang dignidad niya. Umiiyak na si Sandra, ang galit ay halo-halong sakit at pagmamahal para sa kapatid. Natahimik si Ramon. Walang salitang makalabas sa kanyang bibig dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may katwiran si Sandra. Umalis siyang tuliro, ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Dumiretso siya sa isang espesyal na silid sa kabilang wing ng ospital, isang silid na nagsisilbing tahanan at bilangguan niya sa loob ng maraming taon. Doon, nakahiga si Isabel. Payat na payat, ang balat ay maputla. Ang dating masayahing mga mata ay nakapikit na ngayon. Nakakabit sa kanya ang iba't ibang uri ng tubo. Lumapit si Ramon at umupo sa tabi ng kama,
hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang asawa. Dito nagsimula ang lahat. Sa isang gabi, maraming taon na ang nakalipas. Umuulan din noon. Sila ni Isabel, masaya, pauwi mula sa isang party. Siya ang nagmamaneho. Isang maling liko, isang mabilis na pag-iwas sa isang tumatawid na aso, at ang pagkawala ng kontrol. Ang huli niyang natatandaan ay ang tunog ng nababasag na salamin at ang sigaw ni Isabel. Hindi namatay si Isabel. Ngunit ang aksidente ay nag-iwan sa kanya ng isang bihirang kondisyon na unti-unting sumisira sa kanyang nervous system. At si Ramon, na puno ng hindi maubos-ubos na pagkakasala, ay nanumpa sa harap ng pamilya ni Isabel. Hindi ko siya iiwan. Aalagaan ko siya hanggang sa huli. Pakakasalan ko siya. Iyon ang panunumpa na naging tanikala sa kanyang mga paa. Isang kasal na walang pag-ibig, kundi purong obligasyon at pagsisisi. Habang nakatitig siya sa payapang mukha ni Isabel, isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Ang pagmamahal niya kay Lika ay totoo. Ngunit totoo rin ang responsibilidad niya kay Isabel. Paano niya paglalabanan ang dalawa? Biglang gumalaw ang mga daliri ni Isabel sa loob ng kanyang palad. Dahan-dahan, iminulat nito ang kanyang mga mata. Bihira na itong mangyari. Ang mga sandali ng kalinawan ay paikli ng paikli. Moni! Mahinang sabi nito, ang boses ay halos hangin na lang. Belle! Gising ka, sabi ni Ramon, lumapit palalo. Tumingin si Isabel sa kanya, at sa mga matang iyon, nakita ni Ramon ang isang pag-unawang hindi niya inaasahan. Narinig ko si Sandra, galit siya. Huwag mo na siyang isipin, pilit ng ngiti ni Ramon. Umiling si Isabel. May babae ka. Di ba? Natigilan si Ramon. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Okay lang, Mon. Alam ko matagal na kitang pinahirapan. Matagal ka ng bilanggo. Isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Mabuhay ka para sa sarili mo, di. Hinawakan niya ang kamay ni Ramon ng mas mahigpit, gamit ang lahat ng natitira niyang lakas. Hanapin mo siya. Maging masaya ka. Please, di. Iyon ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Ramon, ngunit ngayong sinasabi na ito, hindi kaligayahan ang dala nito, kundi isang mas malalim na kirot. Isang pagpapalaya na galing sa taong siya mismo ang nagkulong. Isang basbas na may bahid ng pamamaalam. Belle, hindi. Dito lang ako, sabi ni Ramon, ang boses ay basag. Hindi. Pilit na sabi ni Isabel, bawat salita ay isang hirap. Ito na ang gusto ko para sa'yo. Maging malaya ka na, di. Pagkatapos noon, muling pumikit ang mga mata ni Isabel, ang kanyang paghinga ay bumalik sa dati nitong mabagal na ritmo. Ngunit ang mga salitang binitiwan niya ay nanatili, umalingaw sa loob ng silid, sa loob ng puso ni Ramon. Maging masaya ka. Hanapin mo siya. Tinitigan ni Ramon ang babaeng sinumpaan niya sa harap ng batas, ang babaeng naging sentro ng kanyang buhay dahil sa isang trahedya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang pagbabago. Ang bigat ng kasalanan ay hindi nawala, ngunit ang tanikala ng obligasyon ay tila lumuwag. Ang basbas ni Isabelle ay hindi isang utos, kundi isang regalo, ang huling regalo na maibibigay nito sa kanya. Ang regalong maging buo muli. Tumayo si Ramon. May desisyon na sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang Ramon na duwag at laging tumatakas. Hindi na siya magtatago sa likod ng mga kalahating katotohanan. Haharapin niya ang lahat. Kahit ano pa ang maging resulta. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi niya alam kung pakikinggan siya ni Lika. Hindi niya alam kung may babalikan pa siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tatakbo. Sasabihin niya ang buong kwento. Ang buong, masakit at komplikadong katotohanan. Utang niya iyon kay Lika. At utang niya iyon kay Isabel. Higit sa lahat, utang niya iyon sa sarili niya. Mabilis niyang tinungo ang parking lot, hindi na nag-abalang magpalit ng kanyang scrubs. Ang ulan ay nagsimula na namang pumatak, katulad ng gabing una silang nagkita, katulad ng gabing nangyari ang aksidente. Tila isang paalala ng tadhana. Nakarating siya sa tapat ng apartment ni Lika. Ang mga ilaw sa loob ay patay. Huminto siya sa tapat, pinatay ang makina ng sasakyan. Hindi siya bumaba agad. Inisip niya ang lahat ng kanyang sasabihin.
Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas siya ng kotse at tumayo sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Hindi niya ininda ang lamig. Tumingala siya sa bintana ng kwarto ni Lika. Hindi siya kakatok. Hindi siya tatawag. Maghihintay siya. Kahit gaano katagal. Kahit abutin siya ng umaga. Ito na ang kanyang huling paninindigan. Dito, sa ilalim ng ulan, haharapin niya ang kanyang nakaraan para subukang bawiin ang kanyang kinabukasan. At hindi siya aalis hanggat hindi siya nito hinaharap. Nakatayo si Lika sa dilim ng kanyang kwarto, nakatingin sa labas ng bintana. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila isang malungkot na tugtugin, sinasabayan ang bigat na nararamdaman niya. Mula pa kahapon, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salita ni Sandra. Ang ate ko unti-unti nang namamatay. Ang bawat salita ay isang dagdag na bigat sa kanyang dibdib. Ang galit niya kay Ramon ay naglaho na, napalitan ng isang malalim na hiya at awa para sa babaeng hindi niya kilala, at hiya para sa sarili niya. Habang nakatitig sa kawalan, isang figura sa kalsada sa ibaba ang pumukao sa kanyang atensyon. Isang lalaki. Nakatayo lang sa gitna ng ulan, hindi gumagalaw, nakatingala sa kanyang bintana. Si Ramon. Ang puso niya ay lumaktaw ng isang tibok. Anong ginagawa niya dyan? Gusto niyang isara ang kurtina, patayin ang ilaw, at magpanggap na walang nakita. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagtatago. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, basang-basa, walang payong, tila isang rebultong hindi natitinag ng bagyo, isang ibang damdamin ang nanaig. Ang tapang. Ang parehong tapang na nagtulak sa kanyang harapin ito noong una silang magkita. Hindi niya hahayaang matapos ang kwento nila na siya ang nagtatago sa dilim. Bumuntong hininga siya, isang hiningang nagpapakawala sa lahat ng kanyang takot. Naglakad siya palabas ng kanyang kwarto at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Bawat hakbang ay isang desisyon. Pagbukas niya ng pinto, ang malamig na hangin at ambon ng ulan ay sumalubong sa kanya. Doon, nakatayo pa rin si Ramon. Nang makita siya nito, walang ngiti, walang anumang ekspresyon sa mukha nito maliban sa isang malalim na determinasyon. Naglakad si Lika papalapit, huminto ilang talampakan ang layo mula sa kanya. Hindi niya kailangan ng payong. Ang ulan na bumabasa sa kanya ay tila parte na ng sandaling ito. Umuwi ka na, Ramon, sabi niya, ang boses ay pagod at walang emosyon. Wala na tayong dapat pag-usapan. Meron, sagot ni Ramon, ang boses ay malinaw sa kabila ng ingay ng ulan. Mayroon, Lika. At sa gabing ito, makikinig ka. Pakiusap. Tinitigan niya ito. May bago sa mga mata nito. Wala na ang pag-aalinlangan, wala na ang lungkot na laging nakatago. Ang nandoon ay isang katapatang hindi pa niya nakikita kailanman. Tumango siya. Isang beses. At doon, sa ilalim ng walang tigil na buhos ng ulan, nagsimulang magkwento si Ramon. Sinimulan niya sa isang gabing maulan din, maraming taon na ang nakalipas. Ang masayang tawanan nila ni Isabel sa loob ng kotse. Ang biglaang pag-iwas, ang pagkawala ng kontrol, ang tunog ng bakal na yumuyupi. Ikinuwento niya ang pagkakasala na bumaon sa kanyang kaluluwa, ang pakiramdam na siya ang sumira sa buhay ng babaeng pinakamalapit sa kanya. Nangako ako sa pamilya niya, Lika, sabi ni Ramon, ang ulan at luha ay naghahalo na sa kanyang pisngi. Sinumpaan ko na aalagaan ko siya, na hindi ko siya iiwan. At para patunayan iyon, pinakasalan ko siya. Napapikit si Lika. Ang bawat salita ay isang piraso ng isang puzzle na ngayon ay nabubuo na. Pero hindi ko siya minahal bilang asawa, Lika, pagpapatuloy ni Ramon, ang boses ay nababasag na. Minahal ko siya bilang responsibilidad. Bilang isang panghabang buhay na paalala ng pagkakamali ko. Ang buhay ko ay naging isang obligasyon. Araw-araw, ginagawa ko ang lahat para sa kanya, pero sa loob patay ako. Hanggang sa dumating ka. Tumingin si Ramon ng diretso sa kanyang mga mata. Ikaw ang unang liwanag na nakita ko sa loob ng maraming taon. Ang katapangan mo, ang pagiging totoo mo, binuhay mo ang isang bagay sa loob ko na matagal ko nang akalang patay na. Natakot ako, Lika. Natakot ako sa kaligayahang naramdaman ko dahil pakiramdam ko, hindi ko iyon deserve. Pakiramdam ko, tinataksilan ko ang panunumpa ko. Ikaw ang minahal ko. Hindi bilang isang responsibilidad, kundi bilang isang pagpili.
Isang pag-asang hindi ko alam na posible pa pala. Hinawakan niya ang kamay ni Lika. Malamig ito, ngunit hindi ito binawi ni Lika. Kanina lang, sabi ni Ramon, nagising si Isabelle. At binigyan niya ako ng basbas. Pinalayan niya ako, Lika. Sinabi niyang hanapin kita. Sinabi niyang maging masaya ako. Ang huling mga salitang iyon ang tuluyang nagpaguho sa pader na itinayo ni Lika sa paligid ng kanyang puso. Tumingin siya sa lalaking nasa harap niya, hindi isang manloloko, hindi isang sinungaling, kundi isang taong bilanggo ng sarili niyang nakaraan. Isang taong puno ng sugat katulad niya. Hindi na niya napigilan ang sariling mga luha. Ngunit hindi na ito luha ng galit o kahihiyan. Ito ay luha ng pag-unawa. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Sa halip, humakbang siya pasulong, tinawid ang espasyong naghihiwalay sa kanila, at niyakap niya si Ramon ng mahigpit. Sa gitna ng malakas na ulan, sa katahimikan ng gabi, ang yakap na iyon ang naging sagot sa lahat. Iyon ang kanyang pagpapatawad. Iyon ang kanyang pagtanggap. Naramdaman niya ang panginginig ng mga balikat ni Ramon habang yumakap ito pabalik, ibinubuhos ang lahat ng sakit at bigat na kinimkim nito sa loob ng maraming taon. Mananatili silang magkayakap doon, dalawang pusong basang-basa ng ulan, ngunit sa wakas ay nagsisimula ng maghilom. Epilogue. Ilang buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa isang payapang sementeryo. Magkahawak kamay na naglalakad sina Lika at Ramon sa pagitan ng mga hilera ng mga lapida. Huminto sila sa harap ng isang puntod na may sariwang mga bulaklak. Isabel C. Reyes de Villa. Minamahal na anak at kapatid. Tahimik silang nakatayo roon. Walang lungkot, kundi isang mapayapang paggalang. Si Isabelle ay pumanaw ng payapa ilang linggo matapos ang gabing iyon sa kanyang pagtulog. Hinaplos ni Lika ang pangalan na nakaukit sa marmol. Dahil sa trahedya, nasaktan siya. Ngunit dahil din sa trahedya, natutunan niyang umunawa at magpatawad ng mas malalim. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Ramon sa kanyang kamay. Tumingin siya rito. Ang mga mata ni Ramon ay wala ng bakas ng dating bigat. Mayroon na itong liwanag, isang liwanag na si Lika ang nagbalik. Salamat, bulong ni Ramon. Ngumiti si Lika. Salamat din ni. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng mga kasinungalingan, sakit at mga lihim. Ngunit sa huli, sa pamamagitan ng pagharap sa pinakamasakit na katotohanan, natagpuan nila ang isang pag-ibig na mas matatag, mas totoo, at binuo hindi sa paghahanap ng perpeksyon, kundi sa lakas na maghilom ng magkasama. Habang papalubog ang araw, magkahawak kamay silang tumalikod sa nakaraan at humarap sa isang bagong simula, handa nang buuin ang kanilang kinabukasan, isang araw sa bawat pagkakataon. At dito nagtatapos ang kwento ni Lika at Ramon. Sa aming mga minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming mga puso, maraming salamat. Salamat sa inyong pagsama at pakikinig sa paglalakbay ni Lika at Ramon, mula sa kanilang maapoy na unang pagkikita sa gitna ng ulan, hanggang sa kanilang tahimik at mapayapang pagtatapos sa ilalim ng sikat ng araw. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isa ring paglalakbay. Isang pagnanais na isalaysay ang isang uri ng pag-ibig na hindi perpekto. Isang pag-ibig na magulo, puno ng pagkakamali at isinilang mula sa isang masakit at komplikadong nakaraan. Dahil madalas, ganyan naman talaga ang totoong pag-ibig. Hindi ito palaging madali at masaya. Ipinapaalala sa atin ng kwento ni Lika na ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pagiging palaban, kundi sa pagkakaroon ng pusong marunong umunawa at magpatawad. Ipinapakita naman sa atin ni Ramon na hindi natin matatakasan ang ating nakaraan, ngunit kaya natin itong harapin ng buong tapang upang makabuo ng isang mas magandang kinabukasan. At ang kwento ni Isabelle, ipinapaalala nito na ang isa sa pinakadakilang anyo ng pagmamahal, kung minsan, ay ang pagpapalaya. Naway may isang aral na tumatak sa inyong puso, na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng taong walang dalang bagahe mula sa nakaraan. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang taong handang tulungan kang buksan ang mga iyon, isa-isa, at samahan kang ayusin ang laman, gaano man ito kabigat. Ano ang inyong naramdaman? Anong aral ang pinakatumatak sa inyo? Inaanyayahan namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang inyong boses. Hanggang sa ating susunod na kwento.
Ito po ang inyong lingkod at tagapagkwento, laging umaasa na naway makahanap kayo ng pag-ibig at pag-asa sa bawat araw.